Okay, good guys, no? So may biyahe ako ngayon. Pupunta kami ng airport, Terminal 2, no? Meron kaming customer doon sa tabi ng Terminal 2. U4 error ng Whirlpool, no? So i-check natin kung anong problema ng U4 error, no? So tingnan natin. So biyahe tayo ngayon, no? So bago tayo biyahe, daanan muna natin yung mga technician natin na gumagawa dito, no? Kung nandito pa sila. So yan, dito pa. Dito pa yung service nila. Ayan. So ito yung service namin na isa, yan. So dito sila nag-cleaning, no? Tingnan natin. Ayun, dito sila. So nag-cleaning pa sila ng aircon, guys, no? So nagbigay lang tayo ng instructions para sa next schedule nila. So yun, no? So puntahan natin yung U4 error, guys. So dito na nga kami, guys, no? So tinitingnan na natin to yung washing machine na ito. Testing natin, tingnan natin kung anong error na ilalabas nito, no? So ang sabi ng customer kasi daw U4 error, no? So yan. So tingnan natin, no? Kung magkaroon siya na or lalabas siya ba ng error, no? So yan nga, guys, no? Nag U4 error nga, no? So pag ganito, guys, ang ginagawa namin dito, ang first step na gagawin namin, dahil ang U4 kasi based yan doon sa manual is door lock, no? So ang gagawin natin dito, ang pinaka first step namin, ang gagawin dito is subukan natin palitan yung pinaka door lock, no? Kung door lock talaga ang problema. Tandaan nyo, guys, ang U4 error, marami siyang dahilan, no? So una, pwedeng door lock. Pangalawa, pwedeng wiring. Pangatlo, pwede yung sa heater, guys, no? Yung minsan yung sa heater niya, kapag corrosion na, nag-U4 din yon, yung socket doon sa heater sa likod, no? Yung merong heater doon, kapag nagkakaroon ng corrosion yan, nag-U4 yan. Then yung board, no? So ito ngayon, guys, ang ating titingnan kung alin doon ang may problema. So ito nga, binabaklas na namin yung lock ng rubber, no? Para makuha natin yung pinaka door lock, no? So yun, babaklasin muna natin, no? So tingnan natin, no? Sana ito lang yung problema para magawa natin kaagad, no? So yun. So baklasin natin. So madali lang naman to, guys, actually magpalit ng door lock nito, no? So kung gusto niyo ng door lock, available yan sa amin, no? Message lang po kayo, no? Available po yung door lock sa amin. So kami po ay nagpapadala ng GNT sa mga malayo, no? Or kung malapit kayo ng Santa Rosa, pwede nyo rin pick upin sa amin. So ito yung door lock, guys, na papalitan natin. So tingnan natin kung ito talaga ang problema, no? So marami na tayong nilabas na U4 error, no? Usually sa door lock siyang tumutukoy siya doon sa door lock, no? So ayan, inspect namin yung socket. Okay naman, wala naman siyang sunog or corrosion, wala naman. So palitan natin, no? So shout out diyan sa ating mga followers, no? Sa mga nag-aabang sa ating mga video, no? Shout out natin yung mga followers natin, no? Sa next video natin, no? Kukunin natin yung mga pangalan kung sino yung mga active diyan na nanonood sa atin, no? So yun. So ito, guys, no? Ito yung dala namin, no? So kino-compare lang natin na ito yung dala natin, no? So tingnan natin kung match, no? Although alam naman na namin, guys, na kapag Whirlpool, alam na natin yung door lock niyan. So yun, kakabit muna natin, then testingin natin, no? Para malaman natin kung anong problema. Sa mga gusto pa na magpa-service sa amin, message lang kayo sa ating Facebook page, Nortia Repair Shop, no? Or comment kayo sa ating mga video, no? Kami po ay nag-service ng mga aircon, automatic washing machine, microwave oven, refrigerator, no? Gumagawa rin tayo, no? So yun. So ang location namin is Santa Rosa, Laguna. So yun. Babalik natin dito, guys, i-screw natin. So tapusin nyo lang yung video, guys, para malaman nyo kung ano talaga ang problema nito, no? Para makita nyo kung door lock nga ba talaga, no? So ito, guys, i-fix lang namin to, din testingin muna natin para makita natin kung anong naging problema nito, no? So nandito tayo ngayon, guys, sa
Paranaque, tabi ng Terminal 2. Dito yung service namin ngayon, no. So kasama ko dito si Junjun, no. Siya yung kasama ko dito sa service ngayon, no. So ito yung maganda guys kapag may kasama ako. Kasi nakapag-vlog ako, nakapag-video ako, pero pag mag-isa lang ako kasi lumalakad, wala na, hindi na ako nakapag-video, no. So yun, ito na, the moment of truth, no. Testingin natin kung lalabas pa ba yung error. So yan, testing. Tingnan natin. Yan, start natin, no? Kung tingnan natin kung door lock talaga ang problema. So, napansin namin dito, no? Nag-U4 pa rin siya, yan, no? So, ibig sabihin, wala sa door lock ang problema. No? So, ang gagawin namin dito, ang next procedure na gagawin namin, bubuksan namin yung likod. Kasi nga, so, tingnan namin yung heater, no? Titest natin yung heater. Yung resistance ng heater, susukatin natin, no? So tingnan natin, no, kung anong naging ano nito. Buksan muna natin to guys sa likod, no. So tayo muna buksan natin tong pinaka top cover niya. Saka yung likod buksan natin para makita natin. So, yan, nabuksan na natin, no? So, okay naman yung mga wiring, sinilip natin, walang problema. So, goods naman, no? Walang naging problema sa wiring. So, isa din kasi yan, guys, kapag wiring nga, pag may ngat-ngat ng daga, nag-U4 din yan, no? So, sisilip namin dito mga wiring, okay naman. Wala naman siya naging problema, no? So, dito tayo sa likod, tingnan natin. Wala naman, no? So ito binubuksan natin yung likuran niya para makita natin yung doon sa may heater, no? So hindi ko na ikakat yung video guys, no. Ayan. So buksan natin 'to yung likod para makita natin kung anong dahilan ng bakit nag-U4, no. So kasi yung U4 error actually ano yan, repairable naman talaga yan, no. Kapag U4 error. So, ayan. So, hindi ko na i-cut yung video guys, no? So, abangan nyo, panoorin nyo na lang para mabigyan kayo ng idea, no? At least magkaroon kayo ng idea kapag nagkaroon kayo ng encounter ng U4 error, no? Kung anong step by step na gagawin. So, ayan, binuksan na natin yung likod. Ayan. So, dito guys, ilalim nitong kinakabitan ng belt. Ayan. Mayroong heater dito, ito. Ayan. Pag corroded yan, ito, ayan, yung binubunot natin. Pag may corrosion yan, guys, nag-U4 error yan. So, kailangan linisin nyo rin yan. No? Kasi kapag may corrosion yan, mag-U4 yan. No? So, tapos sukatin nyo rin yung heater. No? Kapag shorted sa yung heater, nag-U4. No? So, yun. So, yun, wala doon ang naging problema guys. Ang naging problema dito sa board, no? So ang ginawa namin, ni-repair namin to yung board. So ang naging issue niya is yung optocoupler doon sa board, no? Nagkaroon siya ng shortage, yun pinalitan natin. Yung optocoupler guys doon sa line ng door lock, no? Yung 3 pin lang naman yun. Masundan nyo siya, pagbaybayin nyo siya, no? So hindi namin napakita guys yung pag-repair ng board, no? Kasi nalubat tayo, no? Hindi natin napakita, no? Lobat yung phone natin, hindi natin nakapakita yung pag-repair ng board, no? Kaya binabanggit na lang natin na ang naging issue niya guys is yung board niya, no? Ay, yung autocoupler doon sa board niya is shortage, no? So pag ganito guys, kung hindi nyo kaya gumawa ng board, pwede nyo nang palitan yung board, no? Kapag U4, no? So ano ko lang ulit, no? Kapag U4, ang naging problema dyan, door lock, wiring, yung sakit doon sa heater or yung board, no? So yun po ang laging issue diyan pag U4 error. So yun, no? So para hindi kayo maligaw pagdating sa troubleshooting. So ito guys, na-repair naman namin to, no? So nadaan naman natin sa tiyaga. So yun nga, hindi lang natin na-videohan yung pag-repair ng board kasi nalubat yung phone natin, no? So hindi tayo nakapag kuha ng video, nag-charge muna tayo, no? So yun, no? So ito, okay na ito. Nasa 7 na yan guys, oh. Testing na natin. Working na yan siya. So, yun ang naging problema niya sa board guys, no? So, na-repair namin siya, no? Dahil wala kaming dalang board, no? Kasi kung mayroon kaming dalang board, hindi na rin namin siya i-recommend na i-repair, no? Papalitan na rin natin siya. So, optional po ang repair ng board, no? Kung mayroon tayong pamalit, palit diretso na, no? Kung wala tayong pamalit, pwede natin i-repair, no? So, ganun po. Depende pa rin sa
pagkasunduan ng customer, no? Kasi nga kung wala tayong board, sabihin natin na subukan natin i-repair kung kaya pa. Ngayon kung may board tayo, ang sabihin natin sira yung board, papalitan natin, no? So yun. So nasa customer pa rin ang decision, no? So yun. Okay na ito guys. Thank you. Bye-bye.